Umalis si Mystica mula sa bahay ng lalaking akala niya ay magiging pamilya niya. Paano ba naman nalaman niyang ang lalaking minahal niya ay may asawa na pala? Hindi niya ginustong maging kabit. Hindi niya alam na may ibang babaeng naghihintay sa lalaking minamahal niya. Pero kahit hindi niya sinadya, may isang buhay na nabuo mula sa maling desisyong yon. Ang anak niyang siya na lamang ang natitirang dahilan para magpatuloy. Wala siyang magulang na matatakbuhan, wala siyang pamilyang babalik-balikan. Kaya sa halip na manatili sa lugar na puno ng kahihiyan, pinili niyang magsimula ulit. Sa bagong buhay, doon niya makikilala si Charlie, ang mabait at gwapong may-ari ng maliit na restaurant na tumanggap sa kanya bilang cook. Ngunit paano kung ang pagmamahal na akala niya'y bagong simula ay maging panibagong dahilan para masaktan siya? Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kanyang kwento. Hindi mo ko pwedeng iwan, Mystica. Napahinto si Mystica sa paghakbang. Maayos niyang niyakap ang 4 na buwang gulang na anak habang nakabitin sa balikat niya ang bag na may lamang gamit ng baby niyang si Raven. Sa kabilang kamay, hawak niya ang lumang maleta na halos mapunit ng zipper sa dami ng isiniksik niyang damit. Bakit hindi? Malamig niyang tanong. Edwin, tigilan mo ko. Ayoko na. Nanginginig ang kanyang mga daliri sa pagkakahawak sa maleta. Ilang araw pa lamang ang nakakalipas nang bumagsak ang buong mundo na pinaniniwalaan niyang kanya. Ngayon, heto si Mystica. Halos hindi pa nakakabawi mula sa panganganak. Ngunit pinipilit ang sariling tumayo dahil ayaw na niyang manatili kahit 1 minuto pa sa bahay na yon. Mystica, makinig ka muna sa akin, sabi pa ni Edwin. Tabi, malakas na sigaw ni Mystica. Mystica, napapikit na siya sa sobrang galit. Alis sabi, aalis na kami ng anak ko. Nagising ang anak niya at umiyak dahil sa kanyang mga sigaw. Sa kanyang dibdib, ramdam niya ang mabigat at mabilis na tibok ng puso. Galit, sakit, panghihinayang. Lahat ay naghahalo na parang walang katapusan. Ngunit higit sa lahat, pagod na siya. Pagod na siyang maniwala, maghintay at magpauto kay Edwin. Hindi ganito ang dapat mangyari, sabi ni Edwin. Naluluha at parang hindi alam ang gagawin. Oo, nagsinungaling ako. Hindi ko sinabi sa'yo na may asawa ako. Pero hindi ko na talaga siya mahal. Ikaw nang mahal ko, Mystica. Walang kwentang pagmamahal mo kung manloloko ka, mariin niyang sabi. Nakatingin sa kanya ang lalaking minahal niya ng halos 2 taon. Ang lalaking tumulong sa kanyang pag-aaral at ang lalaking nangako sa kanyang aalagaan siya at ang magiging anak nila. Hindi ganito ang dapat mangyari? Ulit ni Mystica. Bahagyang tumawa, ngunit walang saya sa kanyang tinig. Ano ba dapat ang mangyari, Edwin? Dapat ba kitang pasalamatan dahil nalaman kong may asawa ka pagkatapos kong manganak? Napayuko si Edwin. Mystica, hindi ko gustong saktan ka. Maayos pa natin to. Hindi maayos kasi ginawa mo akong kabit. Sinaktan mo ko, Edwin. Galit na galit ako sa'yo. Mas lalo pang sumikip ang dibdib ni Mystica. 4 na buwan ang anak niya. 4 na buwan siyang nag-aalaga, nagpupuyat, nagpapadede, at sinusubukang unawain kung paano niya pagsasabay-sabayin ang pagiging ina at ang mga pangarap na unti-unti nang nawala sa kanyang mga kamay. At sa loob ng 4 na buwang yon, iniisip niyang may isang taong kasama niyang haharap sa lahat. Kaso, hindi pala. Isa siyang lihim at parte ng pagkakamali. Isang babaeng hindi alam na may tunay na asawa ang lalaking kasama niya. Mystica, hindi ko sinabi dahil alam kong aalis ka kapag nalaman mo. Mahal kita. Mahal kita, Mystica. Tumigil ka! Sigaw niya. Nagulat ang anak niya sa kanyang bisig at mas lalo nang umiyak. Agad na lumambot ang ekspresyon ni Mystica. Hinaplos niya ang likod ng sanggol habang marahang inuugoy. Saglit niyang tinitigan ang anak. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang maging matatag. Hindi na lamang sarili niya ang kailangang isipin. May isang maliit na buhay na umaasa sa kanya.
at hindi niya hahayaang lumaki itong naniniwala na normal lang ang buhay na puno ng kasinungalingan. "Pakinggan mo ako," muling sabi ni Edwin at mas mahinahon na. "Hindi ko naman planong magsinungaling sa'yo ng ganito katagal, pero naging komplikado ang lahat. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Natakot akong mawala ka." Napatitig si Mystica kay Edwin. Napakabigat marinig ang mga salitang yon. "Natakot kang mawala ako?" tanong niya. "Pero hindi ka natakot na sirain ang buhay ko?" "Mystica, hindi ka natakot na mabuntis ako habang hindi ko pa natatapos ang culinary course ko?" Nanginginig niyang tanong. "Hindi ka natakot na isang araw may babaeng susugo dito at sasabihin sa akin na siyang asawa mo? Hindi ka natakot na pagkatapos kong ibigay sa iyo ang buong tiwala ko, malalaman kong kalahati lang pala ng kwento ang sinabi mo sa akin?" "Mahal kita," naluluha pang sambit ni Edwin. Umiling siya kaagad. "Hindi pagmamahal ang pagsisinungaling." Dahan-dahang pinunasan ni Mystica ang pisngi ng kanyang anak. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang bumagsak. Itanong kung bakit sa dami ng lalaking maaari niyang mahalin, bakit ito pa ang napili niyang pagkatiwalaan. Kinuha niya na ang maleta. "Mystica, saan ka pupunta? Sumama ka sa akin. Hahanap ako ng ibang matutuluyan ninyo ni Raven. Yung hindi matutunton ng asawa ko. Bibigyan kita ng kahit anong kailangan mo. Pera." Saad pa ni Edwin na parang hindi isang kasalanan ang sinasabi nito. Oo, malaki ang naitulong ni Edwin sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit nakasurvive siya pagkatapos na umalis sa orphanage. Ito rin ang tumulong sa mga gastusin niya noong nagsisimula pa lamang siyang mag-aral ng culinary. Mas matanda si Edwin sa kanya ng halos doble. Mas may kaya at mas may karanasan sa maraming bagay. Sa paningin niya noon, isa itong lalaking alam kung ano ang gusto nito sa buhay. Kaya kahit na halos papasa na bilang ama niya ang edad nito, pinatulan niya pa rin. Gusto niya kasi ang mga mature na lalaki katulad nito. "Ayoko na," sabi na lang ni Mystica. Napalunok si Edwin. "Mystica, alam kong galit ka ngayon." "Galit ako at nasasaktan. Kaya nga tama na sabi, di ba?" Sa unang pagkakataon, halos mabasag ang boses niya. Napakagat siya sa labi. "Akala ko magiging pamilya tayo. Akala ko ikaw na. Akala ko kahit hindi perpekto ang sitwasyon natin, magiging maayos din. Akala ko may kinabukasan tayo kasama ni Raven." "Mystica, meron." "Wala." Muli na namang tumulo ang kanyang mga luha. "May asawa ka. Tigilan mo ako. Hindi ko gustong maging kabit." "Paano naman ang anak natin? Handa akong panindigan kayong dalawa. Huwag ka lang umalis. Iiwan ko ang asawa ko at anak ko para sa inyo." "Hindi. Baliw ka. Iwan mo man ang pamilya mo. Hinding-hindi na ako sasama sa iyo, Edwin." Naging matigas ang kanyang tinig. "Kung kailangan kong maging nanay at tatay ni Raven ng sabay, gagawin ko." "Mystica, hindi mo kayang gawin lahat ng mag-isa. Kapapanganak mo lang." Saad pa ni Edwin. "Bigyan mo ako ng pagkakataon." Lumapit si Edwin. Agad naman siyang umatras. "Huwag mo akong hawakan." Sinubukan pa siyang hawakan ni Edwin. Sa sobrang galit, nasampal niya pa ito sa mukha. Doon lamang ito natigilan at mukhang natauhan. Paglabas niya ng bahay, sinalubong siya ng malamig na hangin. Wala siyang malinaw na plano. Wala siyang alam kung saan sila pupunta. Hindi niya alam kung paano niya tatapusin ang kanyang culinary course. Hindi niya alam kung paano niya bubuhayin ang sarili, pati na rin ang kanyang anak. Pero ayaw naman niyang manatili sa tabi ni Edwin. Hindi na siya magiging kabit. Hinding-hindi na. "Mag-isa lang po kayo?" Napatingin si Mystica sa babaeng may-ari ng maliit na bahay. Inayos niya ang pagkarga kay Raven na mahimbing nang natutulog sa kanyang dibdib. Sa tabi niya ay nakapatong ang 2 maleta, isang kahon ng gamit pang kusina at isang maliit na bag na puno ng mga damit ng sanggol. "Opo," maikli niyang sagot. Sinulyapan siya ng babae mula ulo hanggang paa. "Wala kayong kasama?" "Wala po. Medyo malayo kasi ito sa sentro at hindi ganun karami ang kapitbahay sa bahaging ito." Saglit na natahimik si Mystica. Sa totoo lang, yun mismo ang dahilan kung bakit pinili niya ang lugar na yon.
Hindi niya kailangan ng maraming kapitbahay. Hindi niya kailangan ng mga taong nagtatanong. At higit sa lahat, hindi niya kailangan ng lugar na madaling mahanap ni Edwin. Mas gusto ko po yung tahimik, sabi na lang ni Mystica. At mas gusto ko rin po yung hindi gaanong mahal ang renta. Bahagyang ngumiti ang babae. May trabaho ka ba? Meron naman po akong ipon, saka maghahanap na po ako ng trabaho kapag medyo nakapag-adjust na po ako rito. Pero hindi niya alam kung hanggang kailan ang ipon na yon. Ang alam lang niya, kailangan niyang pagkasyahin ang pera na mayroon siya. Habang ibinibigay niya ang unang bayad sa renta, naramdaman niyang parang unti-unting nagiging totoo ang lahat. May bagong bahay na siya. May bagong simula na wala ng Edwin. Maliit ang bahay. May isang silid-tulugan, maliit na sala, kusina, at banyo na halos 1/4 lamang ng dating banyo sa bahay ni Edwin. Ibinaba niya ang kanyang anak sa maliit na kutsyon na inilagay niya sa sahig. Dito muna tayo, baby. Mahina siyang ngumiti. Hindi ito kasing laki ng dati nating bahay, pero mas tahimik dito. Hindi tayo magugulo ng walang hiya mong ama. Bahagyang gumalaw si Raven. Agad na lumapit si Mystica at inayos ang kumot nito. Nang makitang mahimbing pa rin ang anak, napaupo siya sa sahig at doon niya naramdaman ang bigat ng kanyang katawan. Parang bigla niyang naramdaman lahat ng pagod na ilang araw niyang pinipilit itago. Napatingin siya sa 2 maleta. Napahawak siya sa kanyang noo. Paano na tayo, anak? Alam niyang kailangan niyang humanap ng paraan. Wala siyang pamilya na mapupuntahan. Lumaki siya sa orphanage. Doon siya natutong huwag umasa sa sinuman. Maraming beses niyang tinanong noon ang sarili kung ano kaya ang pakiramdam ng may isang taong palaging pipili sa kanya. Sabik siya sa pagmamahal. Kaya nga nang makilala niya si Edwin at nakatikim siya ng pagmamahal at pag-aaruga, hindi na siya nag-isip at basta na lamang pumatol. Doon na nga sila nagsimula ng buhay. May mga nakilala na rin siya sa malapit na kaya niyang ilang buwan na walang trabaho. Pero dahil paubos na ang ipon, kailangan niya na talagang maghanap ng trabaho. 1 taong gulang na si Raven, hindi na gaanong mahirap alagaan. Ayaw niya sanang iwan ito sa iba. Gusto niya sanang siya ang mag-alaga. Gayunpaman, wala siyang mahanap na trabaho kapag may kasamang bata. Nabuti na lang at nakilala niya si Aling Nena na nakatira sa bahay na kasunod ng bahay na tinutuluyan niya. Okay lang na iwan mo rito ang anak mo. Sanay akong mag-alaga ng bata. Wala naman akong ginagawa. Ang mga anak ko malalaki na. Hindi pa naman ako binibigyan ng apo. Puro bading kasi. Nakangiting sabi ni Aling Nena. Bahagyang natawa si Mystica. Mabait si Aling Nena. May 3 anak na puro bading at may mga trabaho na. Mahilig ito sa mga bata. Sa tuwing nakikita nito ang anak ni Mystica kapag iginagala niya sa hapon, lagi nitong nilalaro. Alam kong kinakabahan ka, sabi ni Aling Nena. Pero sanay na ako rito sa anak mo at alam mong hindi ko siya pababayaan. Makakaasa ka na aalagaan ko si Raven. Napababa ng tingin si Mystica sa kanyang anak. Hindi naman po sa ayaw ko kayong pagkatiwalaan. Aling Nena, first time ko po siyang iiwan. Parang ang hirap pong huminga kapag iniisip kong aalis ako at hindi ko siya kasama. Ngumiti ang matanda sa kanya. Ganyan talaga ang mga ina. Napalunok si Mystica. Ayoko lang pong may mangyari sa kanya pagkatapos ay wala naman ako. Pero alam niya namang mapagkakatiwalaan ang matanda. Kaya kahit puno ng pag-aalala, iniwan niya pa rin dito ang bata. Habang nakasakay sa tricycle papunta sa bayan, paulit-ulit niyang iniisip ang anak. Napailing na lang siya. Kailangan mong tumigil, Mystica. Okay lang ang anak mo ron. Huminga siya ng malalim. Kailangan niyang isipin ang trabaho kaysa mag-overthink ng ganoon dahil wala namang natitirang ibang paraan. Nang malapit na siya sa bayan, bumaba na siya. Habang naglalakad, napansin niya ang isang bagong bukas na restaurant. May malaking salamin ang restaurant at maganda ang paligid. May mga halamang nakalagay din sa gilid nito. Simple, ngunit moderno ang disenyo. May maliit na karatula sa harap. Cook wanted. Nanlaki ang kanyang mga mata. Cook? Lumapit siya roon. Kailangan nila ng cook?
Pwede kaya ako? 2 taon lamang ang natapos niya sa culinary. Hindi siya nakapagtapos dahil nga nabuntis na siya. Pero alam niyang marunong siyang magluto. Papasok ba ako? Tinitigan niya ang pinto. Paano kung hindi ako tanggapin? Hinawakan niya ang doorknob. Pero wala namang masama kung susubukan, hindi ba? Binuksan niya ang pinto at lumapit sa counter. Good morning po. Napatingin sa kanya ang babaeng nasa likod ng counter. Good morning. Table for one? Umiling si Mystica. Actually mag-a-apply po sana ako. Hiring po kayo sa cook, 'di ba? Okay, wait. Tatawagin ko lang sa loob si Sir Charlie. Naghintay naman siya roon. Maya-maya ay lumabas ang isang matipunong lalaki. Medyo napangapa siya dahil kahit t-shirt na puti at maong na pantalon lang ang suot. Sobrang gwapo at fresh nitong tingnan. Matamis pang ngumiti sa kanya. Ikaw ang mag-a-apply na cook? Napalunok si Mystica at marahang tumango. Oo, sir. Charlie. Inabot niya agad ang kamay ng lalaki. Mystica po. Iginiya siya nito sa upuan. Umupo naman siya kaagad. Tiningnan nito ang resume na inabot niya. Sinulyapan siya ni Charlie. May experience ka? Napahigpit ang hawak niya sa strap ng bag. May experience sa culinary school kaso hindi nakagraduate. Hanggang 2nd year lang. Napakagatlabi si Mystica. Pero marunong po akong magluto. Hindi man ako graduate, natutunan ko po ang fundamentals. Marunong po akong maghanda ng sauces, pasta, soups, pastries at basic plating. Marunong din po akong mag-cost ng ingredients at mag-maintain ng kitchen hygiene. Tumaas ang kilay nito. Mabuti. Mabuti kung ganun. Pero itong restaurant ko, hindi naman mga komplikado ang isi-serve dito. Kaya naghahanap lang ako ng cook na magaling magluto at papasa sa panlasa ko. Bale, ganito, may trial cook kami bukas. Bukas 10:00 ng umaga. Punta ka, may asikasuhin kasi ako ngayon, kaya hindi kita ma-entertain ngayon. Tumango naman siya kaagad. Napangiti pa siya ng kaunti, kasi mukhang mabait si Charlie. Sana ay matanggap siya roon. Ayaw niyang masyadong ma-stress. Kaya maganda kung magandang workplace din ang mapagtatrabahuhan niya. Katulad nga ng instruction ni Charlie, bumalik na siya kinabukasan. Ang test lang sa kanya, magluto lang siya ng simpleng minudo. Kaya nang maluto ni Mystica, nilapag niya na agad sa lamesa nito. Napangiti si Charlie. Ang bango naman at ang ganda ng plating. Mukhang masarap. Hindi niya napigilang tumawa. Tikman niyo na, sir. Sana makapasa. Pinagmasdan lamang niya itong kumuha ng isang subo. Ngumunguya ito ng dahan-dahan at pagkatapos ay biglang natigil. Nanlaki ng bahagya ang mga mata nito. Napahigpit ang hawak ni Mystica sa laylayan ng kanyang damit. Marahil ay hindi nito nagustuhan. Yun agad ang pumasok sa isip niya. Baka kulang sa timpla o masyadong maalat. Kumusta ang lasa, sir? Tanong ng staff na si Teresa. Napalingon siya sa staff na nakatayo sa likuran. Muling sumubo ng pagkain si Charlie. Medyo nagulat pa siya na nangingilid ang mga luha nito. Good. Masarap ang luto mo, Mystica. Napakurap si Mystica. Po? Masarap. Hindi lasang restaurant. Lasang bahay. Lasang lutong bahay. Naalala ko ang luto ng nanay ko kapag ganito ang lasa. Ganitong pagkain ang hinahanap ko sa restaurant ko. May kakaibang lambot sa boses nito. At kahit ayaw niyang maging masyadong curious, hindi niya maiwasang mapansin yon. Parang may isang bagay sa sinabi nito na hindi niya maipaliwanag. Masarap po magluto ang mama niyo? Hindi niya napigilang tanong. Ngumiti si Charlie ng matamis. Masarap na masarap. Kapag umuwi ako noon galing sa school, kahit simpleng ulam lang, parang may espesyal na lasa. Tahimik na nakatingin si Mystica sa plato. Hindi niya alam kung bakit biglang sumakit ng kaunti ang dibdib niya. Marahil dahil wala siyang alaala ng ganoon. Wala siyang ina na nag-aalaga sa kanya. Kaya kahit simpleng kwento lamang yon para kay Charlie. Para sa kanya ay isang bagay na hindi siya kailanman magkakaroon. Magaling ka, sabi ni Charlie. Napatingin siya rito. Salamat po. May sariling lasang pagkain mo. Kuhang-kuha mo ang luto ng mama ko. So, okay, tanggap ka na. Gumaan ang kalooban niya. Talaga po? Tumawa si Charlie. Oo, ikaw na ang bagong cook namin. Ikaw din ang magturo sa iba kapag medyo matagal na. Kapag naging successful kasi to,
Bala kong magtayo ng iba pang branch. Sana magtagal ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Nagpapasahod naman ako ng tama. Hindi siya makapaniwala. Talagang natanggap siya. Sa wakas, may trabaho na siya. Mukhang mabait pa ang amo. Hindi pa rin siya pinapabayaan ng Diyos. Guys, bagong cook. Iyon ang unang sinabi ni Charlie nang dalhin siya nito sa kusina. Napalingon ang lahat. May 3 babae at 2 lalaki na abala sa paghahanda ng pagkain. Si Mystica, dagdag ni Charlie. Siya ang bagong kasama natin sa kitchen. Isang lalaki ang unang lumapit. James nga pala. Inabot niya ang kamay. Mystica, napangiti siya ng bahagya. Nagpakilala pa ang ibang staff. Yung iba, hindi pala talagang cook doon. Kaya sa restaurant, siya talaga ang head cook. Nagtiwala agad sa kanya si Charlie dahil nasarapan ito sa luto niya. Nakikiusap din ito na kung pwede, turuan niyang magluto ang iba at magawa ng recipe para magkaroon ng quality control sa bawat putahe. Huwag kang mag-alala. Mas malaki ang sahod mo kumpara sa iba. Pasensya na kung pinaparami ko pang trabaho mo. Saad ni Charlie nang magsara na sila. Tumango naman siya. Okay lang yon, sir. Masaya nga po ako na natanggap dito. Ang bait niyo pong amo. Natawa naman si Charlie. Hindi ako mabait. Napailing na lang siya at natawa. Alam ni Mystica na hindi totoo yon. Talagang mabait si Charlie. Parang pamilya nga ang turing nito sa mga staff na mababait at masisipag din. Mabilis na lumipas ang unang linggo. Dahil malapit ang restaurant sa malaking university at ilang pabrika, mabilis talaga yung napupuno tuwing lunch at dinner. Minsan ay hindi na makapagpahinga si Mystica sa sobrang dami ng order. Order, Mystica, dagdagan mo raw ang sauce. May 2 chicken rice. Halos hindi siya makahinga. Ngunit kahit pagod, nakangiti pa rin si Mystica. Ganun naman talaga sa kusina. Talagang may pressure. May anak ka, diba? Tanong ni Teresa habang sabay-sabay silang kumakain ngayong break nila. Kanino mo iniiwan? Sa kapitbahay? Safe naman doon? Bakit sa kapitbahay? Wala ka bang ibang mapag-iiwanan? Nasaan ang asawa mo? Napayuko siya ng kaunti. Ha, wala akong asawa. Manloloko ang ama ng anak ko kaya iniwan ko. Saka wala akong ibang pamilya eh. Lumaki kasi ako sa bahay ampunan. Marami ng beses na may nagtanong sa kanya ng ganon. Para sa iba, normal na may pamilya. Pero para kay Mystica, yon ang normal sa kanya. Wala siyang pamilya na pwedeng puntahan kapag gusto niya ng masasandalan. Naloko pa siya at ginawang kabit ng lalaking pinagkatiwalaan niya. Pareho pala kayo ni Sir Charlie, saad naman ni Ben. Napatingin si Mystica. Ha? Panong pareho? Wala nang mama ni Sir Charlie. Itong restaurant, eatery ito dati ng mama niya. Binuksan niya ulit para ituloy. May ka-live-in partner siya dati pero matagal nang hiwalay. Kaya ngayon, mag-isa na ulit siya sa buhay. Wala pang asawa. Sumagi sa isip niya ang mukha ni Charlie. Hindi niya akalaing wala itong girlfriend. Sobrang gwapo, matipuno at mabait. Bigla tuloy siyang naging curious. Marami kaya itong naging girlfriend? Ano kayang dahilan bakit naghiwalay ito at nang huling girlfriend? Isang hapon, matapos ang rush hour, naupo siya sandali sa likod ng kusina. Pagod na pagod siya at masakit ang mga paa. Kinuha niya ang cellphone. May isang message mula kay Aling Nena. Kumain na si Raven, natulog na rin. Napangiti si Mystica at agad yung nareplyan. Salamat po, sa bayad ko po, sa sahod ko po, magbibigay ako. Ilang segundo lamang ay may sagot na agad ito. Huwag kang mag-alala, kahit walang bayad ay ayos lang. Magtrabaho ka na lang ng mabuti dyan. Sobrang naaaliw ako sa pag-aalaga ng anak mo. Kahit mga anak ko, spoiled na spoiled si Raven. Hindi pa nabibinyagan, hindi ba? Gawin mo raw ninong yung panganay ko. Hindi niya mapigilan ng tawa. Oo nga pala, kailangan niyang asikasuhin ang binyag ng anak niya. Hindi niya lang magawa dahil marami pa siyang dapat isipin. Wala rin siyang maisip na pwedeng ninong at ninang. Okay ka lang? Napalingon siya nang marinig ang boses ni Charlie. Ikaw pala, sir. Okay lang po ako. Pagod lang? Umupo si Charlie sa kabilang upuan. Huwag ka nang mag-opo sa akin. 30 years old lang naman ako. 24 years old ka lang, so kumusta ang first week?
Nakakapagod? Nagsisisi ka na? Napangiti si Mystica. Hindi naman. Kailangan ko ng trabaho. Wala naman din talagang madaling trabaho. May kailangan akong dahilan para kayanin. Anak mo? Tanong pa ni Charlie. Tumango naman si Mystica. Oo, anak ko. Hindi na siya nagtanong kung paano nito nalaman. Nasabi na yata ng mga katrabaho niya. Makwento rin kasi si Charlie sa lahat. Ngumiti ang binata. Maganda na iniisip mo ang kapakanan ng anak mo. Kaya mo yan. Kapag single mother ang isang babae, mas tumatapang siyang harapin ang buhay. Yung mama ko, nang makaalis na kami sa poder ng mapanakit kong ama, siya na lang ang nanindigan para sa aming dalawa. Kinaya niya kahit single mother lang siya at napagtapos niya ako sa pag-aaral. Namungay ang mga mata ni Mystica. Gusto niya rin yun. Gusto niyang kahit nag-iisa siya, mapalaki pa rin niya ng maayos sa Raven. Gusto niyang maibigay lahat ng pangangailangan nito. Hindi man siya nakaranas magkaroon ng ina. Hindi niya yon ipagkakait sa sariling anak. Ano nga palang pangalan ng anak mo? Ilang taon na? Tanong pa ni Charlie. Raven, lalaki at 1-year-old na siya. Bala ko nang binyagan. Wala pa nga lang ninong at ninang. Napangiti si Charlie. Ako, pwede akong ninong. Yung mga staff, sila. Pwedeng sila rin. Nahihiya siyang tumawa. Ilang linggo pa lang naman siya roon. Parang ang pangit na gagawin niya agad ninong at ninang ng anak niya ang mga ito. Pero wala naman sigurong masama doon. Magpahinga ka muna. Tumayo na si Charlie at tinapik pa ang balikat niya. Umalis na ang kanyang boss. Sinundan naman niya ng tingin. Hindi niya maikakaila. Gwapo talaga si Charlie. Simple lang, malinis at palaging nakangiti. At higit sa lahat, napakabait. Halatang maganda ang pagpapalaki ng ina nito. Napabuntong hininga si Mystica at kinausap ang sarili. Hindi, boss mo siya. Bakit parang nagkaka-crush ka na? Hindi niya dapat isipin yon. Hindi na siya bata. Alam na niya kung ano ang mangyayari kapag basta-basta niyang pinagkakatiwalaan ang isang lalaki. Ayaw na niyang maulit. Kaya kahit may maliit na bahagi ng puso niya na napapansin ang kabaitan ni Charlie, agad niya yung pinipigilan. Sa kabaitan din kasi siya na biktima ni Edwin. Pagsapit ng gabi, sinundo niya na ang anak niya kay Aling Nena. Nagulat siya, nagising pa ang kanyang anak. Mama? Tawag ni Raven. Napangiti si Mystica at agad niyang lumapit. Binuhat niya agad ang anak. Baby, namiss mo si Mama? Napatawa siya. Namiss din kita. Hinalikan niya ang noo nito ng paulit-ulit. Nagpaalam na siya kay Aling Nena at nagpasalamat. Nang makauwi, nilapag niya muna ang bata. Nag-asikaso na siya. Nag-half bath para makatulog na. Nagising ka ulit para matulog, anak. Magiliw na sambit ni Mystica. Hinalikan niya ito sa noo. At sa sandaling yon, nawala ang pagod, sakit ng katawan at stress na nararamdaman niya. Mabuti na lang talaga, may anak siya na pwede niya nang ituring na pamilya kahit pabunga ng pagtataksil. Kaya lang, bago makapikit, biglang sumagi sa isip niya ang poging si Charlie. Agad siyang napamulat. Hay, ano ba yon? Bakit ko iniisip? Mystica, tigilan mo yung kalandian mo. Kaya ka nabibiktim eh. Sa kabos mo yon, bawal yon. Pinilit niya ang sarili na matulog. Hindi niya dapat masyadong isipin si Charlie. Mahirap na. Baka maging crush niya pa nang wala sa oras. Ayaw niya ng ganon. Sobrang assuming at delusional niya pa naman kapag nai-in love. Kaya lang ang hirap din kasing maging mailap kay Charlie sa mga lumipas na buwan. Napakabait nito. Ni hindi niya nga maramdaman na boss niya ito sa restaurant. Magaling makisama at parang mga kaibigan ang tingin sa kanilang mga empleyado nito. Mystica, kumain ka na. Sambit ni Charlie nang nagkaroon na ng pagkakataon para makapag-break. Marahan siyang tumango. Sige, napangiti ito ng kaunti at biglang may nilabas na laruan. Siya nga pala, may nakita akong cute na laruan. Bigla akong naalala na may anak ka. Napakurap si Mystica nang inilahad nito ang duck na laruan. Nang pisilin ni Charlie ay tumunog yun. Napatawa tuloy siya at kinuha ang laruan. Siguradong magugustuhan yun ni Raven. Mahilig kasi ang anak niya sa mga laruan na may tunog. Salamat dito, Sir Charlie, nakangiting sabi ni Mystica. Napakamot sa likod ng tenga si Charlie. Naalala ko lang, sige,
kumain ka na. Nang umalis ito sa kanyang harap, bahagya na lang siyang natulala sa cute na laruan. Napakagatlabi siya at ayaw nang bigyan ng kahulugan yon. Pero hindi naman siya mangmang na may espesyal na trato si Charlie sa kanya. Imposible. 3 buwan pa lang ako nagtatrabaho rito. Imposibleng magkagusto sa akin yun. Pero agad din namang nawala ang mga iniisip niyang yon. Isang araw, nagulat na lang siya na may babaeng palaging dumadaan sa restaurant at gusto palaging makausap si Charlie. Ine-entertain naman ang boss niya, pero hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. Teresa, sino ba yung babaeng palaging nakatitig kay Sir Charlie? Hindi na niya napigilang itanong. Si Vina yan. Ex-girlfriend ni Sir Charlie. Palagi na talaga yung bumibisita rito. Kahit nung papabukas pa lang ang restaurant, mukhang gustong makipagbalikan kay Sir. Kaso, eto namang si Sir, ayaw na talaga. Napakagat siya sa labi at bahagyang na-insecure. Maganda si Vina. Mukhang sophisticated din manamit. Mukhang disenteng babae. Hindi katulad ni Mystica na naging kabit pa nga at pumatol sa lalaking doble ng edad niya ang tanda. Bakit sila naghiwalay? Tanong pa ni Mystica. Nagkibit balikat si Teresa. Hindi ko rin alam eh. Wala naman kaming sobrang alam kay Sir Charlie. Basta alam lang namin, ex-girlfriend niya yung si Vina. 5 taon din na nagsama. The one that got away din yata ni Sir Charlie yung si Vina. Kasi sa dinig ko, parang siya nga lang ang naging girlfriend ni Sir Charlie. Ngumuso si Mystica at bumalik na lang sa loob ng kusina. Hindi niya alam kung bakit naninikip ang kanyang dibdib. Hindi niya dapat yon maramdaman. Boss niya lang si Charlie. Wala namang namamagitan sa kanila. Simula noon, halos araw-araw nang bumabalik si Vina sa restaurant. Minsan pinauunlakan ni Charlie. Minsan naman, hindi na talaga makausap kasi mas madalas na abal ang restaurant sa dami ng customer. Hindi niya nalang pinansin. Wala naman dapat siyang pakialam. Siguro ay iiwas na lang siya kay Charlie para wala siyang kung ano-anong nararamdaman na kakaiba. Baka makaapekto pa sa kanyang trabaho. Bakit parang umiiwas ka sa akin? Boses yun ni Charlie isang araw na lumapit ito sa kanya. Napahinto si Mystica. Hawak niyang isang tray na puno ng mga bagong hugasang plato. Katatapos lamang ng lunch rush at abala ang lahat sa paglilinis ng kusina. Tagaluto lang siya roon pero para madaling matapos, tumutulong na siya sa paghuhugas. Hindi naman, sagot ni Mystica at hindi makatingin dito. Hindi. Nanatili ito sa kanyang tabi. Kung hindi ka umiiwas, bakit kapag lumalapit ako, bigla kang may ginagawa? Napatingin siya sa tray at bahagyang natawa. Marami lang akong trabaho, Sir Charlie. Bakit naman ako iiwas? Boss kaya kita. Anong karapatan kong iwasan ka? Bakit ganyan ang tono na gamit mo sa akin? Kumunot ang noo niya. Hindi niya alam ang isasagot sa tanong na yon. Kasi ano bang pinagkaiba ng tono niya sa ngayon at sa tono noon? Napalunok si Charlie at umiwas ng tingin. Kanina, wala kang ginagawa. Tinatawag kita. Nakikipag-usap ako sa'yo. Bigla kang pumasok sa kusina. May lilinisin pa po kasi ako ron. Nauubusan siya ng dahilan. Hindi niya alam kung paano ipaliliwanag kay Charlie na hindi naman ito ang problema. Ang problema ay ang isang babaeng bahagi ng nakaraan nito na pabalik-balik doon. Mula nang mapansin niya si Vina, mas naging maingat siya. Hindi naman niya gustong magkaroon ng problema, lalo na't kailangan niya ng trabaho. At higit sa lahat, kailangan niyang protektahan ang tahimik na buhay na pinaghirapan niyang buuin kasama ang kanyang anak. May ginawa ba akong mali? Mahinang tanong ni Charlie. Bakit parang nag-iba ka? Napabuntong hininga si Mystica. Sir, hindi ko maintindihan kung anong sinasabi mo. Hindi po ako umiiwas. Nagtatrabaho lang talaga ako. Saka maraming customers naman palagi. Hindi na ito sumagot. Pero bakas sa mga mata nito ang pagtatampo. Siya naman ang hindi makatingin. Kasi para saan ba ang pagtatampong yon? Hindi naman sila. Kaya walang karapatan ang mga damdaming yon sa pagitan nilang dalawa. Kung may problema ka sa akin, sabihin mo. Hindi yung kinikimkim mo, Mystica. Dumiin ang kuskus niya sa kawali. Wala nga. Pero ayaw pang tumigil ni Charlie. Parang sobrang big deal na ganun nga ang pakikitungo niya rito.
Kung may ginawa kong nakakapagpa-uncomfortable sa'yo, kailangan kong malaman. Wala kang ang ginawa, Sir Charlie. Nagkatinginan silang dalawa. Parang may kung anong nagtatalo na sa loob ni Charlie na hindi nito masabi-sabi sa kanya. At bago pa siya makasagot, may tumawag mula sa counter. "Boss!" Tawag ni Ben. Napalingon si Charlie bago muling bumalik ang tingin sa kanya. "Pag-usapan natin mamaya." Umawang ang bibig ni Mystica. Ano naman ang pag-uusapan nila? Wala naman dapat problema. Bigla tuloy siyang ng problema. Nang makaalis si Charlie, napahinga na lang siya ng maluwag. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang usapan. Kasi mukhang hindi titigil ang boss niya hanggat hindi nalalaman kung ano talagang nasa loob niya. Nang matapos ang gawain at wala ng order, lumabas na siya sa may counter. Nakita niya si Vina. Nakaupo sa lamesa na usual nitong inuupuan kapag wala ng gaanong customer. "Nandito na naman si Vina. Si Sir Charlie pa ang gustong kumuha ng order niya," saad ni Teresa. Tumaas ang mga kilay ni Mystica. "Sa tingin mo, magkakabalikan kaya sila?" "Ewan ko. Di ko alam. Hindi ko naman alam ang kwento nila. Pero mukhang si Vina ang may kasalanan. Kasi parang siyang nanunuyo. Etong si Sir Charlie, parang casual na lang makitungo. Parang nakamove on na. Pero ewan ko lang din. 5 years? Mahirap kalimutan." Umasim ang pakiramdam ni Mystica sa mga sinabi ni Teresa. Napabuntong hininga siya at umiwas na lamang ng tingin. Hindi na dapat siya nagtanong. Bigla tuloy sumama ang kanyang mood. "Same order?" Tanong ni Charlie nang lumapit sa mesa ni Vina. Ngumiti naman ang papansin na ex-girlfriend. "Of course. Pero tumatanggap ka pa ba ng cook? Napansin kong simple lang ang mga putahing nasa menu mo. Kaya ko magtrabaho rito." Tumawa si Teresa at bigla siyang siniko. "Aagawan ka pa yata ng trabaho?" Humalukip-kip naman si Mystica. Hindi pwedeng palitan siya ron. Masarap siyang magluto. Siya na ang cook at kailangan niya ng trabaho. Isa pa, mahirap maging katrabaho ang ex na. Bahagyang ngumiti si Charlie. "May cook na kami. Si Mystica. Saka abala ka sa sarili mong coffee shop, di ba?" "Well, pwede ko namang ipamanage sa iba habang cook ako rito. Besides, nandun naman si Mommy," sagot pa ni Vina. Gustong-gusto nang umirap ni Mystica. Hindi pwedeng maging cook si Vina roon sa kanyang trabahong yon at hindi sa ex-girlfriend ng boss niya na gwapo. "Hindi na kailangan, may cook na kami," ulit pa ni Charlie. Bahagyang napasimangot si Vina at hindi na nagpumilit. Nang bumaling si Charlie, napatingin agad ito sa kanya. Titig na titig at nang makalapit, ibinigay na sa kanyang order. "May order." Medyo may lambing na sabi ng kanyang boss. Marahan siyang tumango. "Okay, lutuin ko na." Nang ibaling ni Mystica ang tingin kay Vina, bahagya siyang natigilan. May kakaibang pakiramdam siyang nararamdaman nang makita niyang nakatingin sa kanya si Vina. Diretso, matalim, at parang sinusuri siya. Mabilis na umiwas ng tingin si Mystica. Wala siyang intensyong makialam sa relasyon ng ibang tao, lalo na sa nakaraan ni Charlie. "May problema ka talaga sa akin?" Hindi na yon tanong mula sa kanyang boss. Dinerecho na siya nito habang abala na sila sa paglilinis ng kitchen. Napabuntong hininga siya habang nagpupunas ng counter. "Wala nga, Sir Charlie." "Ano ba kasi ang problema, Mystica? Mababaliw na ako sa kakaisip." Kumunot ang noo niya. Bakit naman ito mababaliw kakaisip? Wala namang namamagitan sa kanilang dalawa. Huminga siya ng malalim at humarap na rito. "Walang problema, Sir Charlie. Nag-iisip lang ako. Gusto ko na kasing pabinyagan ng anak ko. Nag-iisip ako kung maghahanda ako o ikakain ko na lang kayo sa labas." Hindi yun ang problema, pero totoo naman yun. Iniisip niya nga ang gagawing paghahanda sa binyag ni Raven. Ginawa niya na lang palusot para tigilan na siya ni Charlie sa mga tanong nito. Mukhang hindi madaling makumbinse si Charlie. Gayunpaman, nakita niyang interesado rin ito sa usapan. "Iyan lang bang pinoproblema mo? Pwedeng itong restaurant ko. Magsara tayo ng isang araw. Dito ka na rin magluto at ilan bang iimbitahan mo?" Napanguso si Mystica. Hindi akalaing iaalok nito ang sariling resto. "Magkano naman ang upa rito?" Mahinang tumawa si Charlie. "Wala na. Huwag mo nang isipin yon.
Saka isa naman ako sa mga ninong ni Raven, di ba? Kasama ko na to sa regalo ko sa kanya. Ayaw niyang maging assuming. Hindi naman ganon si Mystica. Pero ang hirap na hindi isipin na walang special treatment sa kanya si Charlie. Dahil maliwanag pa sa sikat ng araw na pinapaboran siya nito. Ramdam niya rin naman sa mga titig ng kanyang boss. Mukhang may gusto na rin ito sa kanya. Natotorpe lang o nagdadalawang isip lang siguro kasi ilang buwan pa lang silang magkakilala. Dumating na rin ang araw na matagal nang hinihintay ni Mystica, ang biniyag ni Raven. Nang gabi bago yon, halos hindi na siya mapakali sa kusina ng restaurant. Nakaipit ang buhok niya sa simpleng clip habang isa-isa niyang inaayos ang mga pagkaing lulutuin kinabukasan. May mga karne ng nakamarinate, may mga gulay ng hiniwa, at may ilang putahe ng halos handa na. Gusto niyang bukas ay iinitin na lang ang mga yon para hindi na siya masyadong abala. Dahan-dahan ka lang, saad ni Charlie na nakatayo sa likuran niya habang may hawak na 2 lalagyan. Sir, umuwi ka na, sabi niya. Ako na rito, hindi naman ako pagod. Saka dyan lang ang bahay ko sa likod. Pero ako ang cook, trabaho ko to, saka event para sa anak ko. Hindi mo na kailangan tumulong. Tumawa si Charlie at inilapag ang hawak nito sa counter. At ako ang may-ari ng restaurant na gagamitin ninyo bukas. Kaya trabaho ko ring siguraduhin hindi ka mag-isa sa paghahanda. Napangiti si Mystica kahit bahagya siyang nahiya. Hindi naman kailangan. Gusto kong tumulong. Hayaan mo na ako. Saka ninong naman ako ng anak mo. Kaya okay lang dapat. Napayuko si Mystica at ipinagpatuloy ang ginagawa. Hindi niya alam kung bakit sa simpleng pagtulong ni Charlie ay parang may kung anong kumikiliti sa dibdib niya. Hindi niya dapat bigyan yon ng kahulugan. Salamat, mahina niyang sabi. Walang anuman. Nagpatuloy sila sa paghahanda. Paminsan-minsan ay may napag-uusapan sila tungkol sa pagkain, sa mga bisita at sa magiging ayos ng restaurant. Nang matapos, agad niyang inayos ang mga gamit niya. Hatid na kita, presenta ni Charlie. Napatingin siya kay Charlie. Hindi na, makakasakay naman ako ng tricycle, saka sayang sa gas. Ayos lang, gabi na. Malapit lang naman, hatid na kita. Hindi na siya nakipagtalo. Sa loob ng sasakyan, tahimik siyang nakatingin sa labas. Ramdam niya ang pagod sa buong katawan. Ngunit mas nangingibabaw ang kakaibang gaan sa puso niya. Nang makarating sila sa kanilang lugar, bumaba na agad si Mystica. Salamat po sir. Charlie na lang. Bahagya siyang nagulat. Pero tinanggap na rin naman. Salamat Charlie. Mas lalo itong umiti. Good night Mystica. Pero ano ba? Susunduin mo ba ang anak mo? Oo. Agad siyang humakbang papunta sa bahay ni Aling Nena. Nagulat siya na sumunod pa talaga sa kanya si Charlie. Sasama ako. Sagot nito nang mapalingon siya. Gusto kong makita si Raven. Hindi niya alam kung matutuwa o maiilang. Bukas na. Ngayon na, nandito na ako. Kumatok na sila sa gate ni Aling Nena. Nahihiya siya kasi gabing-gabi na. Mukhang tulog na ang matanda. Ang anak na lang ni Aling Nena ang nagbigay sa kanya kay Raven. Tulog na ang bata. Kinuha niya agad si Raven. Bahagya siyang nagulat nang lumapit si Charlie at inayos ang sombrero ng anak niya para hindi mahamugan. Salamat, napakagatlabi na lang si Mystica. Tipid itong umiti at tiningnan ng mabuti ang tulog na si Raven. Tulog na tulog siya. Hinagod niya ang likod ng bata. Kaya nga biglang sumingit si Enye, na bading na anak ni Aling Nena. Sino yan, Mystica? Jowa mo? Nanlaki agad ang mga mata niya. Hindi. Boss ko lang siya, si Charlie. Boss lang pala. Bakit parang boyfriend sa closeness? Muntik nang mapairap si Mystica. Nakakahiyang matukso pa siya ng ganoon kay Charlie. Hindi naman sila nagkakalinawan sa mga damdamin nila. Malay niya ba kung gusto ba talaga siya nito o hindi? Naglakad na sila papunta sa susunod na kanto. Doon pa kasi ang bahay niya. Nang mapatingin siya kay Charlie, nakita niyang nakangiti ito sa kanila. Napatawa si Mystica at bahagyang nag-init ang mga pisngi. Iniisip niya kung ano kayang tumatakbo sa utak nito habang nakatingin sa kanilang mag-ina.
Dito ka tumutuloy? Tanong ni Charlie. Parang dulo na at ang layo sa kapitbahay. Hindi ba delikado rito? Hindi naman, safe dito. Pinuksan niya na ang gate. Lumingon siya sa kanyang boss. Napalayo ka pa sa sasakyan mo. Good night. Good night. Malumanay na sabi ng kanyang boss bago tuluyang umalis. Kinabukasan, naging masaya ang binyag. Ang ilan sa mga ninong at ninang ay mga katrabaho niya. Naroon din ang mga anak ni Aling Nena. At syempre, si Charlie ang isa sa mga ninong. Pagkatapos ng seremonya, nag-picture taking sila sa labas ng simbahan. Maraming hawak si Mystica, bag, gamit ni Raven at iba pang kailangang dalhin. Bigay mo na sa akin si Raven, saad ni Charlie. Napatingin siya rito. Sigurado ka? Maingat na kinuha ni Charlie ang bata at agad namang napatingin si Raven sa mukha nito. Titig na titig at parang kinikilala. Nagtawanan ng lahat. Uy, parang kilala niya si Ninong Charlie. Tama yan, paboritong ninong. Maraming pera yan. Bulalas ni Teresa. Napailing na lang si Mystica. Hoy, kayo talaga? Baka gusto na niyang maging daddy. Biro naman ni James. Napatigil si Mystica. Agad niyang sinamaan ng tingin si James. Hoy, tama na nga. Napangiti rin siya. Kahit may kakaibang kabog sa dibdib. Hindi niya gusto ang biro. Pero hindi niya rin maipaliwanag kung bakit hindi siya lubos na nainis. Sa restaurant, naging abala agad siya sa pagkain. Samantala, naiwan si Raven sa ibang mga ninang at kay Aling Nena. Hindi rin siya iniwan ni Charlie. Tulungan na kita. Presenta ng kanyang boss. Huwag na, nakakahiya. Tumawa lang si Charlie. Para naman sa inaanak ko, kaya okay lang. Napailing siya at napatitig sa binata. Mas lalo tuloy siyang nahuhulog. Habang naghahanda sila, paminsan-minsan ay nagkakatinginan sila. At sa bawat pagkakataon, hindi niya maiwasang umiwas sa damdaming pilit niyang pinipigilan. Masaya ang araw. Kumain sila, nagtawanan at nagpicture. May isang larawan pa na silang tatlo lamang. Siya, si Raven at si Charlie. Uy, family picture! Ang cute! Happy family yan! Sigaw ni Teresa. Nagkatinginan sila ni Charlie. Pareho silang napaiwas ng tingin at natawa na lang nang tumili ang mga kasama nila. Hindi nga, tama na nga yan. Saway ni Mystica sa mga ito. Ang ingay ng mga to. Ngunit sa loob-loob niya, hindi niya maitatanggi na may kakaibang saya sa larawan na yon. Sa gitna ng tawanan, napansin niya si Vina sa labas. Bakit nandito siya? Tanong ni James at napatingin agad sa boss nila. Boss, yung ex-girlfriend mo yata. Sarado ang restaurant sa publiko. Tanging sila lamang ang naroon. Nang mapansin ni Charlie si Vina ay agad itong lumabas. Hindi alam ni Mystica kung bakit biglang sumikip ang dibdib niya. Lumabas si Charlie at kinausap si Vina. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan ng dalawa. Mukhang pinapaalis nito ang ex-girlfriend. Nakaramdam naman siya ng awa nang makitang nalungkot si Vina. Imbitahan mo na lang, sabi ni Mystica nang bumalik si Charlie. Nakakahiya naman kung nandyan lang siya sa labas. Mukhang ayaw niyang umalis. Magkasalubong ang kilay ni Charlie. Tila kinokompronta pa yata si Vina. Gayunpaman, sinubukan nitong kumalma. Sigurado ka? Pwede namang wala siya rito. Sinabihan ko na siyang huwag magpabalik-balik pero ginagawa niya pa rin. Napanguso si Mystica at tiningnan ang anak na nakaupo sa lamesa. Papasukin mo. Nandito siya kasi nandito ka. Baka gusto niyang makisaya? Parang ayaw pang gawin ni Charlie. Pero sa bandang huli, ginawa pa rin ito ang sinabi niya. Lumabas ang kanyang boss at inimbitahan papasok si Vina. Nakita niyang nagliwanag ang mukha ng kanyang ex-girlfriend at sumunod agad papasok. Etong ex-girlfriend ni Sir Charlie, ang lakas din ng fighting spirit, no? Suyo kung suyo. Hindi talaga tumitigil kahit ilang beses nang parang tinataboy ni Sir Charlie, sabi ni Teresa sa tabi niya. Napalingon si Mystica rito. Oo, parang tinataboy. Halos hindi nga pansinin ni Sir Charlie kahit pabalik-balik dito. Pinagbibigyan lang. Isa lang. Pero kapag paulit-ulit na, hindi na talaga. Last time, hindi na talaga eh. Napagod na si Sir Charlie kakasabi na tigilan na. Narinig ko lang. Nasa labas kasi ako. Magtatapon ng basura that time. Narinig ko ang usapan nila. Ayaw na talaga ni Sir Charlie makipagbalikan sa ex-girlfriend niya. Ayaw niyang mangialam. Pero hindi niya mapigilang ma-curious kung bakit kaya naghiwalay ang dalawa.
Siguro ay malalim yon. Siguro ay malalim ang kasalanan ni Vina, kaya ayaw na talaga ni Charlie. Gayunpaman, hindi siya dapat mangialam sa relasyon ni Charlie sa ibang tao. Ngumiti si Mystica nang magalang nang makalapit si Vina. Hello? Hello? Bati naman ito pabalik. Ikaw yung nanay ng celebrant? Tumango na lang siya. Pinagmasdan ng mabuti ni Vina ang bata. Maya-maya ay umupo si Vina at kinausap si Charlie. Tahimik na lang si Mystica. Nang patulugin niya si Raven, naramdaman niya ang bahagyang selos. Ayaw niyang aminin, pero naroon na agad sa kanyang dibdib. Nang makita niyang nakikipag-usap si Charlie kay Vina, may kung ano ang kumirot sa kanya. Wala kang karapatan magselos, bulong niya sa sarili. Dahan-dahan niyang inayos ang kumot ni Raven. Wala kayong relasyon. Pinilit niyang isipin yon. Pero nawala agad ang kung anumang pait na nararamdaman niya nang lumapit ulit sa tabi niya si Charlie. Napatingin tuloy siya kay Vina na may pagkain na sa harap nito, pero habol ang tingin sa binata. Dalog na pala si Raven, sambit ni Charlie. Pwede na siya sa loob ng bahay. Sa kama. Okay lang, dito na siya. Dala ko naman ang stroller niya. Saka sino namang magbabantay sa bahay mo? Hindi naman pwedeng iwan ang mga bisita ko rito. Napangiti ng kaunti si Charlie at hinawakan pa ang maliit na kamay ni Raven. Para tuloy hinaplos ang kanyang puso. Talagang malapit ito sa bata. Wala siyang nakikitang kaplastikan sa mga mata nito at kilos. Sir Charlie, parang gustong-gusto na ng anak ah. Pangaasar pa ni James. Mahinang tumawa si Charlie. Gusto ko naman talaga. Nakakalungkot sa bahay na mag-isa. Gusto ko na talaga ng pamilya. Pagkatapos sabihin yon, napatingin sa kanya si Charlie. Napansin yon ng mga kasama nila, kaya tumili na naman. Nanlaki ang mga mata ni Mystica at napaiwas ng tingin. Naiilang siya ng sobra. Lalo na at nandoon ang ex-girlfriend ni Charlie. Maya-maya'y humupa ang asaran. Sa ingay ng mga ito, sinaway niya na. Natutulog na kasi si Raven kaya tinabi niya muna malayo sa mga ito. Sumunod naman agad si Charlie. Dito ka lang ba? Tanong pa nito. Tumango naman siya. Oo, dito muna. Tulog pa siya. Sasamahan kita. Nagkatinginan silang dalawa. Lumalakas ang tibok ng puso niya dahil sa mga kilos ni Charlie. Hindi man ito sabihin na gusto siya. Halatang halata naman talaga. Siguro pareho lang talaga silang nangangapa sa damdamin ng isa't isa. Charlie? Tawag ni Vina na nakalapit na pala sa kanila. Natagalan pa bago bumaling ang binata. Ano? Pwede ba tayong mag-usap? Nagsusumamong tanong ni Vina. Napabuntong hininga ang kanyang boss. Palagi ka na lang humihiling na makipag-usap sa akin. Paulit-ulit lang naman. Isa lang ang sagot ko, Vina. Hindi na magbabago yon. Napayuko na lang si Vina at halatang nasaktan. Saglit pang tumingin sa kanya ang ex-girlfriend ni Charlie bago ito pairap na tumalikod. Bahagya siyang nanlamig. Hindi niya alam kung bakit parang pamilyar ang mukha ni Vina. Parang may kamukha. Hindi niya lang maalala kung sino. Habang tumatagal, napagtanto niya na hindi na umaalis si Charlie sa tabi niya. Nang umalis si Aling Nena kasama ang mga anak nito, sumabay na rin si Vina sa pag-alis. Halatang nararamdaman nito na hindi na ito kabilang doon. Hindi na rin naman kasi pagtuunan ng pansin ni Charlie. Natira sila kasama ang ilang katrabaho. Saka na nagsimula ang inuman. Hindi naman plano ni Mystica na uminom ng marami. Pero habang tumatagal, mas nagiging maingay ang lahat. Pati si Charlie ay napainom na. Mabuti na nga lang at hindi nagigising si Raven sa ingay ng mga kasama niya. Maya-maya, halos lahat ay nagsimula ng mag-uwian. Si Charlie ang huling halos na iwan sa tabi niya. Namumula na ang mukha nito. Mystica, napatingin siya rito. Ano? Ang ganda-ganda mo. Hindi niya napigilang tumawa. Lasing ka na. Tumahimik ka na dyan. Ako na magdilinis dito. Tulungan na kita. Sabi pa ni Charlie at sinubukang tumayo. Pero bumagsak lang dahil sa hilo. Lasing ka na. Umupo ka na lang dyan. Tumawa si Charlie at bahagyang dumantay sa balikat niya. Ayaw pa siyang patayuin. Ang sarap mo magluto. Baka tumaba ulit ako. Bakit? Mataba ka ba dati? Tumango pa ito at mas lalong sumubsob sa kanya. Oo, sobra. Ang taba-taba ako. Malaki. Dambuhala.
Kaya nga ako iniwan ni Vina. Ang taba-taba ko raw. Umawang ang bibig ni Mystica. Ayaw niyang makinig. Lasing din kasi ang binata at baka yon ang mga bagay na hindi naman talaga nito na gustong ibahagi sa iba. Yun lang bang dahilan ng paghihiwalay ninyo? Tanong ni Mystica. Ewan, ang alam ko yun lang. Hindi rin naman daw magandang performance ko sa kama. Kasi ang taba ko na raw. Nang maghiwalay kami, nagising naman din ako sa katotohanan na pinabayaan ko ang sarili ko. Nahirapan kasi akong mag-move on sa pagkamatay ni Mama. Pagkain ang naging outlet ko para mawala ang stress. Hindi mapigilan ni Mystica ang lungkot. Mahirap naman ngang mawala ng taong minamahal sa buhay. Halatang mahal na mahal ni Charlie ang mama nito. Kitang-kita naman, ituloy pa lang ang restaurant na sinimulan ng sariling ina. 2 years. 2 years kong sinikap na ayusin ang sarili ko. Naka-move on na rin ako. Tapos ngayong maayos na ako, gusto niya namang bumalik ulit. Bahagyang natawa si Charlie. Ang hirap maniwalang nagsisisi na siya. Kasi hindi niya ako nire-respeto at iniwan ako. Kasi saka lang naman siya bumalik nang maayos na ako ulit. Gusto niya lang ng maayos na version ng Charlie, Mystica. Pero ng mga panahong lugmok ako at hindi ko namang gagawin, sa halip na tulungan, nilait niya lang ako. Napakagatlabi si Mystica. Sa tono nito, parang may pagtingin pa rin ito kay Vina. Parang may pagmamahal pa rin. Gusto niya tuloy magtanong, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Kasi kahit pa sabihin na naka-move on na, mahirap nga namang kalimutan ang isang relasyong tumagal ng ganoon. Napailing si Mystica. Halika na, ihahatid na kita sa bahay mo. Aha, umiling agad si Charlie at pinilit na tumayo. Ako dapat ang maghahatid. Tumawa siya at tumayo na lang. Hindi ka nga makatayo at makalakad ng maayos. Hindi mo kami kayang ihatid. Halika na, alalayan kita. Maingat niyang inalalayan si Charlie sa likod. Mabigat ito, ngunit kinaya niya pa rin naman. Habang naglalakad sila, paulit-ulit na tumatawa si Charlie. Ang bait mo talaga. Ang ganda-ganda mo talaga. Tumitig pa ito sa mukha niya na parang nang uuto. Wow, Diyosa! Napatawa siya ng malakas. Charlie, umahis ka nga. Nanginginig ako kakatawa sa'yo. Baka madapa tayo. Bilisan mo't babalikan ko pang anak ko ron. Oh, bibilisan natin. Bumilis ang hakbang ni Charlie at muntik nang matumba. Balikan mo si Raven. Baka mapano pang baby natin. Humagalpak na naman siya ng tawa. Alam mo, manahimik ka na nga lang. Dami mong sinasabi. Pagsisisihan mo talaga yan. Nang makarating sila sa bahay ni Charlie, halos hindi na nito maituwid ang katawan. Sorry, love. Sorry. Nangingiti na lang si Mystica. Sobrang kulit ni Charlie kapag lasing. Kung ano-ano nang sinasabi. Kinakanta na ng puso, hindi pa namamalayan. Hindi ko kayo maihatid ni Raven. Napanguso pa at parang iiyak na. Okay lang, humiga ka na dyan at magpahinga. Magta-tricycle kami. Dapat ako naghatid sa inyo. Dito na lang kayo matulog. Tinawanan niya na lang ito at tinanggalan ng sapatos. Nang matanggal, kinumutan niya na at pinatay ang ilaw. Tulog na. Tinitigan siya nito ng matagal. Salamat, Mystica. Good night. Good night. Naglakad siya pabalik sa restaurant at habang papalapit siya sa stroller ni Raven, napatingin siya sa anak. Mahimbing pa rin itong natutulog. Napangiti si Mystica. Masayang araw na yon, kaya nakangiti pa rin siya habang naglilinis. At habang itinutulak niya ang stroller pa uwi, hindi niya maiwasang maalala ang larawan nilang tatlo. Siya, si Raven at si Charlie. Para silang masayang pamilya kanina. Napailing na lang siya at natawa. Hindi pwede. Mystica, boss mo yon. Pero kahit ilang beses niyang sabihin yun sa sarili, hindi niya maikakaila na unti-unti nang nagiging mahalaga sa kanya si Charlie. Sa sumunod na araw, balik na sa dati ang mga araw. Hindi niya alam kung naalala ni Charlie ang pinagsasabi nito. Gayunpaman, napapangiti na lang sila sa isa't isa. Pero nang isang beses natanungin siya ni Charlie tungkol sa ama ni Raven. Alam niya sa sarili na hindi pa siya handa. Nasaan ang ama ni Raven? Natigilan si Mystica. Biglang bumigat ang dibdib niya nang maalala si Edwin. Simple lang naman ang tanong na yon. Ngunit para sa kanya, parang may binuksang pintuan patungo sa isang nakaraan na ayaw na niyang balikan. Manloloko siya. Iniwan ko. Tumaas ang mga kilay ni Charlie. Niloko ka?
Tumango siya. Oo, nagsinungaling at manloloko siya. Nagpadala naman ako. Nagpauto. Saka ko lang nalaman at realize na nakapapanganak ko pa lang kay Raven. Pasalamat na lang siya at hindi na ito gaanong nagtanong pa. Hindi niya rin naman kasi alam kung paano sasagutin. Kinahapunan, nakita niya na namang bumalik sa restaurant si Vina. Walang masyadang customer kaya nakatambay lang siya sa labas. Wala si Charlie ng araw na yon kaya nagulat siya na lumapit si Vina sa kanya. Hi! Malamig ang tono nito. Hello po? Tumaas ang isang kilay nito at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Close kayo ni Charlie? Napahigpit ang hawak ni Mystica sa towel. Boss ko po siya. Close po kaming lahat sa kanya. Hindi yan ang tinanong ko. Ang gusto kong malaman ay kung may espesyal ba na namamagitan sa inyong dalawa. Napayuko siya ng bahagya. Wala naman po kaming espesyal na relasyon. Sigurado ka ba dyan? Napapansin kong madalas kayong nag-uusap. Tinitigan niya si Vina. Gusto niyang sabihin na ano naman. Ex-girlfriend lang naman ito ni Charlie. Sa tingin niya ay wala itong karapatang magtanong-tanong kung sino ang malapit sa binata. Pero ayaw makipagtalo ni Mystica. Ayaw niyang ipagtanggol ang sarili sa isang taong hindi naman niya kilala. May anak ka raw? Single mother? Tumawa pa si Vina na para bang isang nakakainsultong bagay ang pagiging single mother. Sa tingin mo naman, bagay ka sa kanya. Imposibleng pumatol si Charlie sa single mother. Pinameywangan ni Mystica si Vina. Mabait naman siya. Pero dahil lumaki sa ampunan na palaging inaasar at kinukutya ng mga kasamang bata, alam niya kung kailan nalaban. Hindi naman siya basta yuyuko na lamang sa isang tabi at iiyak na parang talunan. Ano bang kinalaman ng pagiging single mother ko sa inyong dalawa ni Charlie? Alam mo, pasensya na, pero hindi ko kailangan ng opinion mo. Seryosong sabi ni Mystica. Ex-girlfriend ka na naman ni Charlie, di ba? Kaya kung anumang namumuo sa aming dalawa, labas ka na dapat doon, di ba? Halata ang inis sa mukha ni Vina. Anong sinabi mo? Tapang mo Cook ka lang naman dito. Isang reklamo ko lang, baka tanggalin ka ni Charlie. Muntik nang mapairap si Mystica at napakamot sa batok. Alam mo, wala akong panahon sa mga ganito mo, okay? Kung may order ka, sabihin mo sa kanila at iluluto ko. Hindi yung kakausapin mo ako tungkol sa mga ganyang bagay. Nasa gitna ako ng trabaho. Hindi niya nagustuhan ang tono nito. Madali pa naman siyang mapikon. Isang beses lang siyang hindi lumaban nang may nang-api sa kanya. Noong malaman niyang may asawa si Edwin, nang sinugod siya ng misis nito, hindi siya nanlaban kahit na sinabunutan siya at kinaladkad. Kasi kahit na hindi niya alam na ginawa siyang kabit ni Edwin, pakiramdam niya pa rin ay nanira siya ng pamilya. Wala siyang karapatang maging matapang sa legal na asawa ng lalaking pinatulan niya. Excuse me, saad na lang niya at muling pumasok sa kitchen. Napatingin pa sa kanya ang mga katrabaho. Mystica! Napalingon siya nang marinig ang tawag ni Teresa mula sa counter. Order ni Vina! Tumango siya at medyo inis na kinuha ang papel. Same order lang, kaya niluto niya na ang gusto ng bruhang nangaaway sa kanya. Huminga ng malalim si Mystica. Hindi niya alam kung bakit parang gusto niyang paghandaan ang bawat posibleng problema kapag si Vina ang customer. Maingat niyang niluto ang bistek. Sinigurado niyang tama ang timpla, malinis ang plato at walang anumang kakaiba sa pagkain. Pagkatapos, ipinadala niya yon kay James. Makalipas lang ang ilang minuto, narinig niya ang isang malakas na boses mula sa dining area. Excuse me? Napahinto siya nang marinig ang boses ni Vina. Nasaan ang cook? Nanlamig ng bahagya ang mga daliri ni Mystica. Lumabas siya mula sa kitchen. Ano na naman? May ipis sa pagkain ko. Nanlaki ang mga mata ni Mystica. Ano? May ipis! Napatingin siya sa platong inilalahad nito. May ipis nga roon. Agad yung kinuha ni Teresa. James, nakita mo ba ang ipis nito kanina? Umiling agad si James. Wala, Ate Tere. Kahit isang piraso ng ipis, wala siyang nakikita noong naghahanda siya. Paano naman magkakaroon ng ipis? Ma'am, baka... Shut up! Bulalas ni Vina. Bakit ka ganyan mag-serve? Ano, naiinis ka sa akin kaya ginagantihan mo ko? Napatingin ang ilang customers sa kanila.
Naramdaman ni Mystica ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi niya gusto ang eksenang yon. Alam niyang malinis ang kusina nila. Baka mag-iba ang tingin ng mga tao kapag nalaman ang reklamo ni Vina. Kawawa naman si Charlie kapag nagkataon. Sumingit na si Teresa. Ma'am, pwede nating tingnan ng maayos. Anong tingnan? Kita ko na nga oh. Itinaas ni Vina ang plato na parang halos gusto ng ibato sa pagmumukha ni Mystica. May ipis sa pagkain na to. Napailing si Mystica. Hindi niya maintindihan. Sigurado siyang wala roon yon. Ma'am, bago ko po inilabas yan, sinigurado kong malinis ang plato. Sinungaling ka? Bulalas pa nito. Naiinis na talaga siya sa babaeng nasa harap niya. Imposible naman nga kasing magkaroon ng ipis na sobrang laki sa pagkain nito. Imposibleng makalagpas sa kanyang mga mata. Regular nilang nililinis ang kusina. Bukod sa araw-araw na paglilinis, may general cleaning sila bawat linggo. Maingat din sila sa pagtatago ng pagkain. Hindi niya kayang basta tanggapin ang paratang na yon. Anong nangyayari rito? Tanong ni Charlie na kararating lang. Agad na umamo ang mukha ni Vina at lumapit kay Charlie. May ipis sa pagkain ko? Lumapit naman ito at tiningnan ng plato. Pagkatapos ay napatingin ito kay Mystica. Imposibleng magkaroon ng ipis ang pagkain mo, Vina. Palitan na lang namin ang pagkain mo. Saka sana, kapag nagko-complain ka, huminahon ka. May ilang customers na nakakarinig. Iimbestigahan natin kung paano nangyaring may ipis sa plato mo. Lilinisin namin ulit ang kitchen at papalitan namin ang pagkain mo. Nasira ang CCTV namin sa bandang kung saan ka nakaupo, kaya hindi namin alam. Hindi sapat yun. Dinuro pa siya ni Vina. Tanggalin mo siya. Tanggalin mo ang cook mo. Hindi naman siyang kailangan mo rito. If I know, siyang gumawa niyan kasi insecure siya sa akin. Gustong matawa ni Mystica sa mga pinagsasasabi ng ex-girlfriend ni Charlie. At kailan pa naman ako naging insecure sa katulad mo? Tumingin si Mystica kay Charlie. Wala akong inilagay na ipis sa pagkain niya. Kahit sakalin pa ninyo akong dalawa, wala talaga. At imposibleng hindi ko makitang ipis na yan. Ang laki-laki oh. Alam niyang kailangan niyang ipagtanggol ang sarili. Hindi siya pwedeng basta manahimik. Hindi matapos niyang paghirapan ang trabaho niya. Napatitig si Vina kay Charlie. So, you're taking her side? Ano'y pagtatanggol mong babaeng yan? Napailing ang kanyang boss. Empleyado ko siya at wala kang ebidensya sa pinaparatang mo sa kanya. Naramdaman ni Mystica ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi niya alam kung maiiyak ba siya sa galit o matutuwa dahil pinagtatanggol siya. Umiiwas nga siya sa gulo pero parang palagi na lang siyang sinusundan. Hindi niya kailanman ilalagay sa peligro ang customer. Hindi niya kayang gawin yon. Charlie, tanggalin mo siya. Bakit mo ba siya pinagtatanggol? Patuloy pa ni Vina. Hindi ako aalis hanggat hindi mo siya tinatanggal. Hindi na napigilan ni Mystica ang sarili. Bumalik siya sa kitchen at baka kung ano-ano pang masabi niya kay Vina. Umiinit na kasi ang ulo niya rito. Nanginginig ang mga kamay niya sa galit. Niluto ko yun ng maayos. Nilagay ko sa malinis na plato. Wala ron ni isang ipis. Feeling ko sinadya niya. Siya naglagay nun. Imbiyar na siya sa akin dahil kay Charlie. Biglang bumukas ang pinto ng kitchen. Agad siyang nilapitan ni Charlie. Mystica, sorry kay Vina. Napalingon siya rito. Bakit ka nagsasorry? Hindi mo kasalanan. Pero sigurado talaga ako na walang ipis sa pagkain na niluto ko para sa kanya. Naging seryoso ang mukha ni Charlie. Oo, alam ko. Hindi mo magagawa yun. Hindi mo kailangan patunayan sa akin. Pero gusto kong imbestigahan natin. Linisin ulit ang kitchen kung kailangan at papalitan natin ang order niya. Nakita niya ang paglambot ng mukha ni Charlie. Hindi na siya pupunta rito sa susunod. Napakurap siya. Ha? Bahagyang lumapit si Charlie at mataman siyang tiningnan. Ayoko may customer na gumawa ng gulo sa restaurant ko. At ayoko may taong mang-api sa empleyado ko. Napayuko si Mystica. Pero ex mo siya. Hindi na mahalaga yun. Bahala na siya. Kung manggugulo lang siya, hindi na kailangan pang pumunta pa siya dito. Sa pagkakataong yon, hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Pero mas okay na siguro na hindi nga pumunta ang dalaga sa restaurant kaysa pag-initan pa siya. Pero sino ba naman ang makakapigil kay Vina? Kahit nangako si Charlie na hindi na nito papayagang gumawa ng gulo sa restaurant, bumalik pa rin ang dalaga. Abala ang lahat sa paglilinis.
Samantala, nagpapahinga sila dahil kaunti lang ang customer ng mga oras na yon. Hawak niya ang sandok habang mabilis na inaayos ang mga putahe sa counter. Napahinto ng bahagya ang kamay ni Mystica nang matanaw si Vina. Napabuntong hininga siya at ipinagpatuloy ang pagluluto. Wala siyang pakialam. Hindi niya dapat pakialaman. Ngunit maya-maya, may isa pang boses ng ginang na narinig. "Dito tayo, anak!" Biglang nanlamig ang mga kamay ni Mystica. Dahan-dahan siyang napatingin mula sa kitchen. At nang makita niya ang babaeng kasama ni Vina, parang biglang tumigil ang mundo. "Emily!" Ang asawa ni Edwin. Napahawak si Mystica sa gilid ng counter. Bago pa siya makapagtago, nagtagpo ang kanilang mga mata. At nakita niyang nagbago ang ekspresyon nito. Nanlaki ang mga mata nito at napuno agad ng galit. "Teka! Ikaw yun, di ba?" Unti-unting napalingon ang mga kasamahan niya. Napatingin si Mystica sa paligid. Gusto niyang tumakbo na lang. Lumapit si Emily sa kanya. "Ikaw nga!" Nanginginig ang mga daliri ni Mystica. "Ma'am, anong ginagawa mo rito?" Hindi niya alam kung paano sasagot. Nanginginig na siya sa sobrang takot. Napatingin si Vina sa kanilang dalawa. "Mommy, kilala mong babaeng yan?" "Siyang babae ng daddy mo!" Parang may humampas sa dibdib niya. May ilang customer na napalingon. Pati ang mga katrabaho niya ay napahinto sa ginagawa. At higit sa lahat, naroon si Charlie na nakikinig din pala. Nakita niya ito sa gilid ng kanyang paningin. Nakatayo si Charlie malapit sa counter at nakatingin sa kanya habang gulat na gulat ang mukha. "Mukhang masaya ka rito ah. Ano? Nakakapamuhay ka pa ng normal na buhay pagkatapos mong sirain ang pagsasama namin ng asawa ko. Pagkatapos mong sirain ang pamilya namin?" Giit pa ni Emily. Hindi makasagot si Mystica. Wala siyang mailabang kahit anong salita. Hindi niya alam na may asawa si Edwin. Hindi niya alam na may mga anak ito. Hindi niya alam na isa siyang lihim at bahagi ng pagtataksil. Pero kahit ano namang paliwanag ang kanyang gawin, ayaw pa ring tanggapin ni Emily. Para rito, isa siyang malanding kabit ng asawa nito. "Hindi ko alam na may asawa siya." Mahinang sambit ni Mystica. "Hindi ko talaga alam. Kung alam ko lang hindi ako papatol." "Huwag ka nang magpaliwanag. Kapit ka ng asawa ko. Ang kapal ng mukha mo na pumunta rito. At ano, nagpapanggap kang maayos ang buhay mo? Querida, malandi ka? The fact na bata ka pa at pumatol sa asawa kong matanda na parang tatay mo na, nagsasabi na kung anong klase kang babae. Marumi." Napayuko si Mystica. Pinipilit niyang maging matapang. Pero hindi niya talaga kaya. Hindi niya kayang maging matapang sa harap ng asawa ni Edwin. At mas masakit pa na anak pala ni Edwin si Vina. "Tama na po yan, tita." Boses yan ni Charlie at nilapitan ng mag-ina. "Mas mabuting pag-usapan po natin ito ng mahinahon." "Charlie, hindi ako hihinahon hanggat nakikita ko ang pagmumukha ng babaeng to. Huwag mong sabihin sa akin na cook mo rito ang babaeng yan." "Yes, ma." Si Vina pang sumagot. "Nilagyan niya nga ng ipis ang pagkain ko." Sinubukan niya pang tumanggi. Pero hindi na siya nakapalag nang biglang hilahin ni Emily ang buhok niya. Tumulong pa si Vina kaya napahampas siya sa bakanteng lamesa. Agad na pumagitna sina James at Charlie. Siya naman ay pinilit na tumayo habang sunod-sunod na tumutulo ang mga luha. "Tandaan mo to! Hindi ka magiging masaya! Hindi!" Galit na sigaw ni Emily. Sinigawan din siya ni Vina. "Homewrecker! Kaya pala unang kita ko palang sayo. Ang bigat-bigat na ng loob ko. Ikaw palang kabit ni Daddy. Ano, single mother ka? Kaninong anak ang anak mo? Sa Daddy ko? Kadiri ka!" Hindi na niya napigilan ang mga hikbi. Gusto niyang sigawan din ang mga ito. Wala siyang kasalanan. Hindi niya alam na may asawa si Edwin. Oo na at pumatol siya sa mas matanda. Pero hindi lang naman siya ang ganoon. Akala niya'y simpleng age gap lang ang problema nila ni Edwin. "Vina, tita, tama na." Mariing pigil ni Charlie sa dalawa. Sobrang nakakahiya sa mga customer, lalo na kay Charlie. Kaya sa halip na manatili pa roon, patakbo na siyang lumabas ng restaurant. Habang naglalakad palayo, hinuhubad niya na ang apron at hairnet. Mabuti na lang at nasa bulsa niyang wallet at cellphone. Manong, pasakay?" Mabilis na siyang pumasok ng tricycle. Takot na takot siya at nanginginig habang umiiyak.
Galit na galit ang asawa ni Edwin. Kaya nga lumayo na siya at nagtago para hindi matunto ng mga ito. Tapos, malalaman niyang ex-boyfriend pala ni Vina si Charlie. Sa lahat ng babae, anak pa talaga ni Edwin ang dating minamahal ng binata. Anong nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo, Ineng? Tanong ni Aling Nena. Umawang ang bibig niya at agad kinuha si Raven. Wala po ito. Ayos lang po ako. Pinagmasdan pa siya ng mabuti ni Aling Nena. Pero nang mapagtanto na hindi siya magbabahagi ng saloobin, hindi na siya pinilit pa. Nang makarating si Mystica sa bahay, pinilit niyang umayos. Kailangan siya ni Raven. Hindi dapat siya manghina ng ganoon. Ilang araw nang hindi pumapasok si Mystica. Nahihiya siya. Nahihiya siyang humarap kay Charlie. Nahihiya siyang makita ang mga mata ng mga katrabaho niya na dati ay palagi niyang kasamang makipagtawanan. Hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito matapos siyang umalis sa restaurant. Umupo si Mystica sa sahig habang pinapakain si Raven. Open your mouth, anak! Binuka ng bata ang bibig. Ngumiti siya kahit may luha sa mga mata. Good boy! Pinunasan niya ang gilid ng bibig nito at muling kumain si Raven. Napatingin siya sa anak. Napakaliit pa nito para maunawaan ang mga problema niya. Anak, ano bang dapat kong gawin para tumahimik ang buhay nating dalawa? Ayaw niyang lumaki sa Raven na nakikitang umiiyak siya sa bawat problemang dumarating. Ngunit hindi niya na kayang pigilan. Mahal niya na si Charlie. Yun ang pinakamasakit na katotohanang kailangan niyang harapin. Kung hindi niya ito minahal, madali sana siyang aalis at magpapakalayo na lang ulit. Bahala na sa haharapin nilang buhay. Kaya lang nahihirapan siya dahil umaasa pa rin siya na baka sakali tanggapin pa rin siya ni Charlie sa kabila ng mga nalaman nito. Napayuko si Mystica at hindi na naman napigilan ang paghikbi. Bakit kasi kailangan pang may connection siya sa pamilyang yun? Napatingin siya kay Raven. Siguro hindi siya para sa atin. Malinaw ang pagkakaiba nila. Si Charlie ay mabuting lalaki. May sariling negosyo, maayos ang buhay, mabait sa mga tao, at kayang mahalin ang kahit na sinong pamilya. Higit sa lahat, wala itong bahid ng kasinungalingan tulad ng pinagdaanan niya. Samantalang siya, may anak na siya sa lalaking may asawa. Kahit hindi niya alam noong una, hindi na niya mababago ang katotohanan yon. Nang gabing yon, matapos niyang patulugin sa Raven, naglinis siya ng maliit nilang bahay. Tinupi niya ang maliliit na damit ni Raven at inayos ang mga laruan. Nilinis niya rin ang kusina at nang wala na siyang ibang mahanap na gagawin, napaupo siya sa gilid ng kama. Tao po! Mystica! Napalingon siya agad sa bintana nang marinig ang boses ni Charlie. Charlie? Mystica! Nanlaki ang mga mata niya. Napaatras siya ng bahagya. Hindi niya alam kung kaya ba niyang humarap dito. Alam kong nandyan ka, saad pa ni Charlie. Napapikit siya at huminga ng malalim. Sa huli, binuksan niya ang pinto ng gate. Nakita niya ang binatang seryoso ang mukha. Simple lamang ang suot nito. Mukhang pagod at may dalang maliit na paper bag. Mystica, bakit ka nandito? Diretso niyang tanong. 3 araw ko nang hindi pumapasok. Hindi ka rin sumasagot sa calls ko. Napayuko siya. Sorry, tatanggalin mo na ba ako sa trabaho? Hindi, pero nahihirapan kasi kami na wala ka ron. Marunong naman sina James at Rhea pero iba pa rin kapag nandun ka. Napaiwa siya ng tingin. Pero magdadala lang ako ng gulo sa restaurant mo. Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho. Aalis na ako sa restaurant mo at pasensya ka na. Ayoko, mariing sabi ni Charlie. Hindi pwedeng basta ka na lang umalis doon. Napatingin ulit siya rito. Pero alam na nila na nandun ako. Imposibleng hindi nila ako guluhin araw-araw. Lalayo kami ng anak ko. Gusto ko lang na matahimik ang buhay naming dalawa. Matatahimik din ang buhay mo kahit hindi kayo umalis. Nandito kami. Hindi naman namin hahayaan na pumunta sila ron. Ako ang bahala. Hindi na sila makakabalik. Wala silang magagawa. Kapag ginulukan nila sa Raven, guguluhin ko rin sila, Mystica. Magtiwala ka lang. Agad na pinunasan ni Mystica ang mga tumulong luha.
Nang malaman niyang may asawa si Edwin, wala siyang ibang matakbuhan. Wala siyang kaibigan na masandalan. Pero ngayon, may isang taong pinapadama sa kanya na ligtas siya at handa siyang protektahan kahit na siya pa ang nagkamali. Tinitigan siya ni Charlie. Gusto kong malaman kung okay ka. Napakagatlabi si Mystica. Okay lang ako. Mukha kang hindi okay. Pwede ba akong pumasok? May dala akong pagkain. Hindi siya agad sumagot. Gusto niyang tumanggi, pero may bahagi sa kanya na gusto pang makasama si Charlie. Kaya bahagya siyang umatras at pinapasok ang binata. Agad nitong napansin sa Raven na mahimbing nang natutulog. Tulog na siya. Lumapit si Charlie ng kaunti, ngunit hindi nito ginising ang bata. Kamusta siya? Okay lang? Tumahimik ulit sila. Hindi alam ni Mystica kung ano ang gagawin. Hanggang sa tuluyan na siyang napagod sa pagtatago. Alam mo na kung sino ko. Bahagyang kumunot ang noo nito. Oo, alam ko naman kung sino ka, Mystica. Ang maganda kong cook na mukhang Diyosa. Minsan maldita pero mabait. Mabuting ina at sobrang sipag. Nag-init ang mga pisngi niya. Hindi yon yung tungkol sa ginawa sa akin ni na Vina at Emily. Hindi mo kailangan ipaliwanag. Mystica, wala naman akong pakialam doon. Ano naman kung nalaman ko ang tungkol doon? Wala naman sa akin yon. Si Vina, 2 years na kaming hiwalay. Wala na talaga siya sa akin. Ngayon ikaw nang mahalaga. Sana kahit hindi ko aminin, maramdaman mo na gusto kita. Bahagya siyang namangha sa sinabi ni Charlie. Gusto mo pa rin ako? Talaga? Kahit nalaman mong kabit ako dati? Napanguso ito at umupo na lang sa sofa. Nagulat ako pero sino ba ako para husgahan ka? Hindi kita kilala. Hindi ako bahagi ng nakaraan mo. Hindi ko alam ang buong kwento pero alam kong marami kang pinagdaanan sa buhay mo, Mystica. Hindi na para dumagdag pa ako sa magpapahirap sa'yo. Nangilid ang mga luha ni Mystica. Parang ang hirap maniwala na may ganoong lalaki na hindi agad siya hinuhusgahan. Pero gusto ko pa rin magpaliwanag ng side ko. Gusto kong manggaling mismo sa akin. Saad pa ni Mystica. Kaya nga pumunta ako rito. Gusto kong marinig ang mga sasabihin mo. Ayoko na hindi ka nalang basta pumasok ng ilang araw. Alam mo namang hahanap-hanapin kita. Huminga siya ng malalim at umupo na sa tabi nito. Hindi ko alam na may asawa si Edwin. Hindi ko alam nung una. Akala ko single siya. Akala ko ako lang. 2 taon kaming nagsama. Tinulungan niya ako nung wala akong matuluyan. Tinulungan niya ako mag-aral. Akala ko mabuti siyang tao. Kaya kahit mas matanda siya sa akin, bumigay na lang din ako. Simula kasi nung maging legal age ako, pinakawalan na ako ng orphanage. Kailangan ko nang tumayo para sa sarili ko. Kaya lang sobrang hirap. Hirap na hirap talaga ako nun. Dumating siya sa buhay ko nung mga panahon na yon, kaya sa kanya ako dumepende. Muli na namang tumulo ang kanyang mga luha. Hanggang sa dumating ang asawa niya. Sinugod niya ako sa bahay. Doon ko nalaman lahat. Hindi ko alam kung sino ang dapat kong sisihin nun. Galit ako kay Edwin, galit ako sa sarili ko, at galit ako sa asawa niya. Dahil hindi ko alam kung bakit parang ako ang kalaban niya. Bata pa ako at hindi ko naman alam. Alam kong hindi excuse ang pagiging bata sa pagtataksil, pero hindi ko talaga alam. Hindi ko kailanman pinangarap maging kabit. Pinunasan ni Charlie ang mga luha niya at sinapo ang kanyang pisngi. Pero naiintindihan ko rin siya. Tumingin siya kay Charlie. Kung ako rin ang asawa, masasaktan din ako. Magiging unreasonable ako. Hindi ako makikinig sa lahat ng sinasabi ng kabit ng asawa ko. Baka mabulag din ako sa galit. Tumango si Charlie at niyakap siya. Bahagyang gumaan ang kalooban niya. Wala pang sinasabi ang binata, pero pakiramdam niya'y tinatanggap na agad siya nito. Pagkatapos noon, iniwan ko si Edwin. Hindi mo na siya binalikan? Tanong pa ni Charlie. Agad siyang umiling. Hindi ko kayang maging kabit. Hindi ko kayang palakihin sa Raven sa ganung buhay. Iniwan ko siya kahit wala akong malinaw na plano. Alam kong mahirap, wala akong pamilya. Lumaki ako sa ampunan. Wala akong magulang na pwedeng puntahan. Wala akong kapatid. Wala akong bahay na babalikan. Hanggang sa dumating ka sa buhay ko. Hindi ko naman planong mahulog sa'yo. Bahagya siyang natawa ng mapait. Sa totoo lang, pinipigilan ko nga. Bakit mo naman pipigilan? Agad siyang pinakawala ni Charlie mula sa yakap. Dahil natatakot ako, nahihiya rin. Kasi naging kabit. Umiling agad ang binata. Mystica, hindi mo naman ginusto. Wala kang kasalanan. Simula ngayon, ako nang bahala sa inyo ni Raven. Sana magtiwala ka sa akin.
Si Vina matagal na siyang wala sa buhay ko. Kaya pinapangako ko na hindi na siya makakapanggulo kahit si Tita Emily. Hindi ko na sila hahayaan. Mahigpit na lang niyang niyakap si Charlie. Sa wakas, may isang tao na gusto siyang pangalagaan at protektahan. Bumalik na nga siya sa restaurant. Dahil may utang na kwento sa mga kasama niya roon, wala siyang choice kundi ang magsabi ng katotohanan. Naintindihan naman agad ng mga ito ang sitwasyon niya. Simula noon, hindi na rin bumalik ang mag-ina sa restaurant. Nalaman niyang dinerecho na pala ni Charlie ang mga ito, lalo na si Vina. Hindi niya alam kung titigil na ba ang mga ito, pero hindi na siya gaanong natatakot. Siguro dahil alam niyang kahit anong mangyari, nandun lang si Charlie para sa kanila ni Raven. Mabuhay na ang bagong kasal, yes! May painom na naman sila. Nakangiting sambit ni James paglabas nila sa City Hall. Natawa na lang silang pareho ni Charlie. Binuhat ni Charlie ang anak niya at dumiretso na sila sa sasakyan. Simple lang ang naging kasal nila dahil yon ang pareho nilang gusto. Simpleng dress man ang suot ni Mystica, sobrang saya niya pa rin, lalo na ang puso niya. Dahil sa wakas, mula sa isang pagiging ulila, may matatawag na siyang pamilya na makakasama niya hanggang pagtanda. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi natin dapat husgahan ang isang tao sa kanyang nakaraan, lalo na kung hindi natin alam ang buong katotohanan. Lahat tayo ay nagkakamali, nasasaktan, at may mga sugat na pilit hinaharap araw-araw. Dahil ang nakaraan man ay puno ng luha at pangamba, maaari pa ring piliing bumangon, magpatawad, at magsimulang muli ng may pag-asa. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.